Breaking news, isang napakalakas na pagsabog ang nangyari sa Iran at hindi basta-bastang pagsabog sapagkat 5 agad ang nasawi at meron namang 2 ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa pagamutan. At sa naturang pagsabog, agad na nagsalita ang gobyerno ng Israel. Talaga namang pinag-usapan ang kanilang mga pahayag at ano naman ang naging resulta ng investigation ng gobyerno ng Iran sa naturang pagsabog. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero dating gawi mga kaibigan, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman. Samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 2, 2026. Napakabilis ng araw at mga kaibigan, nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa nangyari sa Iran sapagkat napaulat mga kaibigan na isang napakalaking pagsabog ang nangyari sa Iran. Kumitil pa ito ng 5 katao at ayon sa balita, merong 2 ang ginagamot ngayon sa southern part of Iran at talaga namang napakalaking damage ang natamo ng naturang pagsabog. At ang mga larawan na inyong nakikita ay ang mga aktwal na kuha ng pagsabog na nangyari sa Iran. Ang source natin mga kaibigan sa mga larawang ito ay ang The Times of Israel. Ipakita muna natin ang ating mga sources na talagang may nangyaring pagsabog sa Iran kasi marami ang mga hindi naniniwala. Maraming ang mga nagsasabi at madali nilang sabihin, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng usapang banal. Isa sa ating mga pruweba ay ang iniulat ng South China Morning Post. At ang isa sa mga pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita sa West, ang CNN. At of course mga kaibigan, ang tagapagbalita ng Iran International. Ibinalita nila na talagang merong pagsabog na nangyari doon. Kaya lang, idinideny nila ito. At ang pinakahuli sa napakaraming mga nagbabalita nito ay ang The Times of Israel. Ngayon, sa naturang pagsabog, agad na nagsalita ang gobyerno ng Israel at tahasang idinideny na meron silang kinalaman sa naturang pagsabog. Talaga namang pinag-usapan ito mga kaibigan. Bakit nga ba hindi pag-uusapan? Dahil sa panahong ito, napakainit ng usapin sa tensyon sa pagitan ng Iran, United States of America at ng Israel. Kaya hindi rin maikakaila na kahit na konting pagsabog lang ang mangyari sa Iran, talagang napakalaking balita nito. Dahil nga sa kaliwat kanang mga banta ng United States of America at ng banta rin ng Israel. Nagbanta ang United States of America na papasukin nito ang Iran kung marami sa mga protesters nito ang mga masasawi. Pero hanggang ngayon ay wala pang ginagawa ang United States of America maliban sa pagpapadala ng maraming warships nito. At ang isa sa mga pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika na tinatawag na USS Abraham Lincoln ay ipinadala na rin ito at ngayon ay nasa Indian Ocean. Dati itong naglalayag sa South China Sea at maliban pa riyan, nagpadala rin ang Amerika ng napakaraming sundalo, maraming mga fighter jets, helicopters at sa mga nabanggit na mga war equipment ng Amerika na malapit ngayon sa Iran. Naririnig kasi ng buong mundo na ito ay paghahanda ng Amerika laban sa Iran. Tinawag nga ito ni US President Donald Trump, Option for Iran. Ganon din ang Israel. Nakahanda ang kanilang Air Force at ilang sandali o baka pwedeng bukas o ilang araw ay maaari na raw na umatake ang Israel. Ngayon, narinig ang isang napakalakas na pagsabog sa Iran. Kaya normal na talagang ang mga mata ng news sites sa iba't ibang bahagi ng mundo ay tututok dito. Kaya maging ang Israel ay hindi rin natin masisisi kung agad itong nagsalita.
walang ibang sinabi ang Israel. Ang tangi lamang sinabi, wala silang kinalaman sa naturang pagsabog. Pero mga kaibigan, merong isang katakataka sapagkat nang tanungin ang Pentagon tungkol sa pagsabog na ito, ano raw ang kanilang masasabi, tumanggi ang United States of America na magbigay ng komento. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Iran sa naturang pagsabog? Unang-una, alamin natin mga kaibigan ang lugar kung saan talaga nangyari ang naturang pagsabog. Ang pagsabog na ito ay malapit lamang sa border ng Iraq at ng Iran. At sa Iraq, hindi natin maikakaila na maraming puwersa ng United States of America ang nakakalat. Pero ganun pa man, wala pa ring sinasabi ang United States of America tungkol sa nangyari. Pero ayon sa Iran mga kaibigan, sa kanilang inisyal o resulta ng kanilang inisyal na investigation, ayon sa ulat ng Tehran Times, na ang naturang pagsabog ayon sa mga saksi ay dahil daw sa gas leak. Pero nang magsagawa ng investigation ang IRGC sa nasabing gas leak, na pag-alaman na wala naman daw ebidensya ng gas leaking sa naturang gusali. At isa pa sa mga lumulutang na teory mula mismo sa Iran, sinasabing ito raw ay isang drone attack. At kaya nga, nagsagawa agad ng investigation ang IRGC. Pero ganun pa man, ang resulta ng kanilang investigation ay wala ring pruweba na ito ay gawa ng drone attack. Kaya hanggang ngayon, ang gobyerno ng Iran ay wala pang konkretong detalye sa kung ano ang tunay na dahilan ng naturang pagsabog na kumitil pa ng 5 katao at ibang sugatan. Ngayon, kung hindi pala ito gas leak, hindi rin drone attack, ano kaya ito? Nako, mga kaibigan, isa talaga itong napakalaking palaisipan. Kasama rin dyan ang isang napakalaking tensyon sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Kasama na rito ang Israel. Dahil na rin mga kaibigan sa palitan na mga maaanghang na salita ng magkabilang panig. Dahil nais ng United States of America na makipag-usap sa Iran at tuluyan ng ihinto ng Iran ang kanilang nuclear project na siya namang sinusuportahan ng bansang Israel. Tutol kasi ang Israel na magkaroon ng nuclear weapon ang bansang Iran. Pero iginigiit ng Iran na kung sila ay magsasagawa ng nuclear weapon, ito ay para lamang sa kapayapaan at hindi pang-atake. Marami ang mga hindi naniniwala dito. Ngayon mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, tama lang ba ang aksyon ng United States of America at Israel na pigilan ang Iran sa kanilang gagawing nuclear weapon project? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.